ikaw kabataan ka. Nag-aaral ka, pinag-aaral ka ng family mo. Nagsisikap yung pamilya mo para mapag-aral ka, para mapagtapos kayo. Tapos biglang hihikayatin kayo ng mga punyetang organisasyon na to. Para ano? Katalikuran ng pag-aaral, kalimutan ninyo yung pangarap ninyo para sa sarili ninyo tsaka sa pamilya ninyo. Iba na siya. Yung dating batang may respeto, yung dating batang malambing sa'yo, nawala na. Nawala na yung kanyang pagiging inosente. Matigas na siya, na parang kaya niya na yung sarili niya, yung pagiging disrespectful niya. Natututo sila na lumaban sa kanilang magulang. Natututo sila na suwayin yung mga magulang nila. Kasi nga, ang itinatatak na sa utak nila ng kilusan, ipinanganak ka lang ng magulang mo. Pero may sariling isip at puso ka na kayang magpasya. Kaya hindi ka niya pag-aari. Katawan mo yan. Ikaw ang magpapasya niyan. Naisip ko sa sarili ko na itong anak ko matalino, so makakapag-isip siya ng tama. So hindi siya pumasok sa isip ko na nare-recruit na siya. Unknowingly, o hindi ko alam na nire-recruit na pala ako sa isang pagiging aktivista. Nagsimula ako sa usapin ng student council. Hindi ko alam na yung sinalihan kong partido sa loob ng eskwelahan namin o doon sa PUP ay mga aktivista pala. Nalaman ko na lang siya nung mismong meeting de avance na kung saan magmamarcha pa daw kami bago kami pumunta doon sa venue ng meeting de avance. Nung nanalo na kami sa student council election, mas tumindi yung paghawak sa amin nung mga organisasyon na to tulad ng Anak Bayan. Natali kaming mga student council o nahatak kami doon sa usapin ng students' rights kasi kailangan daw namin ipagtanggol ito. Nung February 2, 2019, yun yung pinaka mismong inamin niya sa akin na aktivista na siya. At ang masakit dun sa salita na yon, ang sabi niya sa akin, wala na akong magagawa. Parang inalis niya ako sa buhay niya bilang ina. Yung salitang aktivista na ako at wala kang magagawa. Pakiramdam ko, siniraduhan niya ako ng pinto. Lumaki sila na nakikita ko sila na natutulog. Na pinagpipray ko sila gabi-gabi. Pero ngayon, yung higaan niya wala. Araw-araw mo titingnan yung mga anak mo, pero yung isang anak mo wala dun sa higaan niya. At ang masakit, hindi ko alam kung safe ba siya, kung kumakain ba siya, kung ano yung kalagayan niya ngayon. Pag tinitingnan ko, sinusundan ko yung mga kasama niya, ang papayat na nila. Iniisip ko yung anak ko, kung ano na itsura niya. Parang ipinapatay na nila ako unti-unti. Kasi yung batang inalagaan ko, yung batang minahal ko, yung batang pinrotektahan ko, bigla lang nilang kinuha sa akin ng ganun-ganun lang. Kaya ako lumalaban kasi at least may pag-asa pa ako na makuha ko yung anak ko. Nagagalit ako sa sarili ko kasi hindi ko siya naprotektahan.